أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. لك الحمد للإسلام ولك الحمد للقرآن ولك الحمد على ما قضيتنا وعلى ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, all praise and thanks belong to Allah alone, the Creator and the Cherisher, and the Lord of the universe and all that exists. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us and forgive us our sins in this our gathering tonight. We just gather tonight only for the sake of Allah, to seek knowledge about the life and achievements of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that our good deeds and our worship to Allah subhanahu wa ta'ala will not be accepted unless it should be in accordance to the teachings of the Prophet Muhammad. That is why we Muslims, we must learn and we should learn the attributes, contributions, and the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his contribution to the ummah of Islam. Alhamdulillah, because we have our time and we are still alive. Mga kapatid, may oras pa tayo, may buhay pa tayo na natitira na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa atin sa mundong ito, at nawa ito ay tanggapin niya ang lahat ng ating mga mabuting gawain. Alam nyo mga kapatid, kayo na mga nanonood at kayo na rin na nakikinig sa videong ito, minsan sa buhay natin talagang kagabi nga naisip ko, binalita mo kapatid na suod yung isa yan sa kamag-anak yan ni Kwan, Sherhan, na namatay na siya ngayon lang araw. Kagabi rin naisip ko nung natulog ako, sabi ko ano kaya kung baka bukas hindi na rin ako magising, baka mamatay na rin ako. Kasi mga kapatid, ang kamatayan parehas dyan, yung may sakit at walang sakit, matanda ka at bata ka pa, pag dumating na yan talagang hindi pwede siyang i-move at hindi mo rin siya pwedeng i-delay. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Hindi kailanman o nararapat o hindi dapat kailanman mamatay ang isang nafs, ang tao, maliban na lamang sa ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na ayon sa itinakdang oras na nakasulat na pamamaalam niya dito sa mundo. Ganun pa man tayo, kaya naisip ko yun mga kapatid, kasi iniisip natin yung pamilya natin, yung trabaho natin, yung mga mundo dito sa mga makamundong bagay dito sa mundo, pero sa isang haglip ay hindi natin alam kung bukas pa ay mabubuhay tayo. Kaya as'alullah subhanahu wa ta'ala an yutawwil umurana
li khidmatil Islam wal muslimin wa an yataqabbala minna wa minkum salihul a'mal. Inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na sana pahabain pa ang buhay natin sa paggawa ng kabutihan, dahil walang silbi ang buhay na nanatili sa mundo pero wala siyang nagawa na maraming kabutihan, lalo na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat lang, mga kapatid, ang isang Muslim na siya ay wais, matakutin sa Allah, alam niya kung bakit siya nilikha ng Allah dito sa mundo, para sambahin ang kanyang Panginoon. Huwag magtambal, gumawa ng kabutihan at ipagbawal ang anumang mga ipinagbawal ng kanyang Panginoon, at maging maalaalaanin siya sa Allah. Lagi niyang inaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ganitong mga pagtitipon, mga kapatid, sa Islam. Dito natin naaalaala ang ating tagapaglikha. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Tayo ay lubusang nagpapasalamat sa Allah na nilikha tayo, na binigyan tayo ng gabay. Alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur, na tayo ay kanyang binigyan ng patnubay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang tunay na liwanag, mga kapatid, ay ang ating relihiyong Islam. Dito natin matutunghayan, malalasap ang tunay na pananampalataya at ang tamis ng pananampalataya kung tayo ay magkakaroon ng tamang sapat na kaalaman at pag-aalaala sa Allah, dahil ang ating pananampalataya, ito ay tumataas at ito rin ay bumababa. Tumataas siya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, pakikinig sa mga salita ng propeta at aral ng Islam, at ano ang Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya bagat naman, mga kapatid, huwag tayong mawalay. Hindi natin maiwasan ang buhay natin pagsubok, dumadaan tayo ng mga hinagpis, mga lungkot at lumbay dito sa mundong ito, pero ang Muslim, ito ay iniisip niya na mula sa kanyang Panginoon. Pagsubok lamang ito, dapat maging matatag, malakas, at lagi natin isipin na ang buhay natin ay pagsubok. At alhamdulillah, mga kapatid, ito lamang po ay pambungad sa ating paksa ngayon. Magandang umaga dyan sa kung mayroon mang nanonood sa ating mga kapatiran sa iba't ibang lupalop ng mundo. Alam natin, minsan may mga kapatiran tayo na sumusubaybay mula sa New Zealand, mula sa Australia, sa Amerika, mula sa Europe at sa Pilipinas, sa Asia. Magandang araw sa inyo lahat at magandang gabi dito naman sa gitnang silangan, at magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Maayong nga buntag sa inyong nga tanan, sa atong mga kapatiran na nagtan-out karon sa atoa. At nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maging itong gabing ito ay kalugod-lugod sa Kanya at katanggap-tanggap sa Kanya. Allahumma amin. At mga kapatid, tayo ngayon ay nasa paksa patungkol sa hinto tayo nung last meeting doon sa kay Abdul Muttalib, hindi ba? We ended our lecture last week about Abdul Muttalib. Nakita natin o narinig natin o natunghayan natin na si Abdul Muttalib, ang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagkasama sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang edad niya nung siya ay nakapiling ng kanyang lolo ay 6 na taong gulang. Nung 6 na taong gulang, hanggat ito ay naging 8 taon, 2 taon lamang at humigit 2 taon o 2 buwan na natili siya kay Abdul Muttalib, pero si Abdul Muttalib ay namayapa na rin doon sa Makkah. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lubusang naging ulila. Walang kapatid, because he is the only child of Abdullah and Amina, at wala siyang ina, namatay na sa Abwa si Amina nung ang edad niya noon sa oras na yon ay umigit kumulang mag-6 na taon, kasi nung pabalik sila ng Makkah. At wala din siyang ama, dahil ang kanyang ama na si Abdullah ay namatay na noong siya ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. At siya ay nanatili saan? Sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Ayon din sa mga pantas, ito kasi ay pinagsabihan ni
Abdul Muttalib, ang kanyang lolo, ipinagtagubilin niya kay Abu Talib at sa kanyang mga ibang mga anak na pakitunguhan at alagaan itong si Muhammad. Lianna Muhammad lahu sya'nun azim fil mujtama. Si Muhammad alayhi salatu wasalam ay mayroon siyang malaking maiko-contribute at siya ay pangitain na nakita na ang mga pangitain sa kanya bilang magiging propeta. At yun ay nakuha na natin dun sa mga nakaraan nating mga lecture. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong siya ay nasa gulang na 12, ayon sa kitab ni Ibn Hisham at sa mga ibang mga Siratul Rasul al-Mukhtasar, dito sa kitab ni Muhammad ibn Abdul Wahhab at dito kay Ibn Ishaq, sinabi na nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung mga 12 taon gulang, humigit kumulang, ay siya ay nakapaglakbay papunta sa lugar na Syam, na pinasama siya ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Alalahanin, si Abu Talib ay mayroon din siyang mga anak. Isa sa riwaya, 14 ang kanyang mga anak at kasama dyan si Talib. Ngunit itinurin niyang lubusan si Propeta Muhammad bilang kanyang tunay na anak. At noong sila ay naglakbay papunta sa Syam, dahil ang mga Arabo, ang kanilang kaugalian o ano yung nag-i-exist na kanilang kabuhayan sa oras na yun ay ang kalakaran. Paglalakbay sa lugar mula sa gitnang silangan na lapit lugar o lapit bansa. Kaya ang sinasabing Syam ay nandyan yung sinasabi natin ngayon na ang Damascus, ito yung Syria, nandyan yung Lubnan, nandyan yung Palestine, at nandyan yung Jordan. Yan yung sinasabing Syam. Dati yan ay isang lugar yan kung tawagin Syam. Pero ngayon dahil nagkahiwa-hiwalay na, at yan yung mga lugar na sinasabing Syam. Pero to be specific, ito ay doon daw sa Damascus. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakitain na sa kanya ang pangitain ng isang rahib o isang maalam din sa kaalaman sa ayon sa mga nagkukwento, siya ay isang maalam sa Biblia. Ito yung kaalaman patungkol sa mga pagka-Kristiyano, dahil batid natin na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nabanggit siya sa Biblia at ganun din sa Quran. Hindi ibig sabihin ang Biblia ay kailangan nating resource. Ito lamang ay nagpapabatid sa atin na ang Biblia ay may kaugnayan siya sa Quran, dahil ito, ang mga kasulatan na ito nung una ay kasulatan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala. Ang Injil, ito kay Lumang Tipan kay Propeta Isa, ang Torah kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, at ang Zabur ay kay Propeta Daud. Pero dahil sa pagkorupsyon ng mga tao, sinira nila, sinunog nila, pinalitan nila ito, kaya ito ay hindi na natin ito katanggap-tanggap sa ngayon. At maski naman mayroon pang makita natin na totoo na walang bahid na nandyan na yan, pero nandyan na yung Quran na siya yung compilation ng lahat ng anumang mga naipadala na mga kasulatan. Ngayon, itong rahib na ito, kung tawagin ay si Bahira o si Buhaira, sa malayong lugar pa lang, nakita niya ang mga Quraysh na sila ay mula sa Makkah at patungo doon nga sa Syam. Kaugalian nitong si Buhaira o si Bahira na siya ay may lugar na naghihinto ang mga nagkakalakaran o sila yung mga naglalakbay patungkol papunta doon sa Syam, at nakita niya ang grupo ni Abu Talib, 10 ng kanyang mga kasamahan na mga Quraysh, at nandoon nga ang isang nagbibinata pa lamang na ito si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Nakita niya si Muhammad na naramdaman niya o nakita niya sa kanyang mga pangitain na doon pa lang sa kanyang paglalakbay ay ang ulap, pag ito ay si Muhammad, ang araw ay para siyang ito ay kanyang kinukuveran, itong si Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya bagat naman nung nakita niya ito at naghanda siya, dahil kaugalian niya ay maghanda ng pagkain,
doon sa mga naglalakbay at sinabihan niya, ya ahlal Quraysh, lahat ng sinong kasama ninyo ay wala kayong iiwanin maliban sa ito ay dumayo kayo sa aking lugar para magpahinga at siya ay magpapakain sa kanila. Dahil nakita na ni Buhaira itong nagbibinatang ito na naiiba. Dahil meron ng propesya sa kanila na meron ngang darating na si ang Misaya na ito ay si Ahmad. Nung nakita at naramdaman niya at nung dumating na sila, nagsikain ang mga ito. Pero sabi niya, nasaan yung kasama ninyo? Sabi nila, lahat kami ay dumayo, pumunta rito, maliban na lamang sa isa na tagabantay doon sa aming mga gamit o doon sa aming mga alaga, kabelyo o tupa, at nandoon siya. Sabi niya, wallah, kailangan ay mapunta nyo siya rito dahil walang pwedeng dapat maiwan. At nung ito nga ay dumating si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam kay Bahira at tinanong niya ito, nakita rin niya ang pangitain dito sa kanyang dibdib na mayroong sealed dito sa kanyang baywang ang pagiging pagkapropeta ni Muhammad alayhi salatu wasalam, at nandito rin dito sa kasulatan nila. At kaya siya ay nabigla at tinanong niya itong si Abu Talib, man hadal gulam, sino yung kasama ninyo? Sinabi niya na ito ay aking anak, dahil inaanak nga niya. Sinabi ni Buhaira, wallah, hindi mo yan anak, dahil ang batang ito ay ulila, wala na siyang ama. At yun nga ang sinabi at inamin ni Abu Talib, na sabi niya, wallah, sadak, katotohanan, totoo ang sinabi mo, ang batang ito ay pamangkin ko dahil anak ng aking kapatid. At sinabi niya, yun nga, yan ay ulila at siya ay mga pangitain na siya ang inaantay na propesya na mayroon siyang magaganap sa sangkatauhan. Isipin nyo mga kapatid, ayon sa pag-explaina ng mga pantas, ang mga maalam sa kasulatan ng mga nauna, alam nila na may darating na propeta. Nakasulat na yan sa kanila. At ganun din naman nabanggit natin noong nakaraan sa ating lecture na wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqa. O mga angkan ni Israel, katotohanan ako ang sugo ng Allah sa inyo na nagpapatunay sa Biblia o sa kasulatan ng Injil at saka sa Torah. At mayroon pang darating sa akin, min ba'dis ismuhu Ahmad, at ang darating na ito na si Ahmad. Kaya pinayuhan itong si Abu Talib na ang batang ito ay ibalik mo na. Magbalik kayo dahil pag nalaman ito ng mga Hudyo na kasama nyo itong batang ito, na siya ang inaantay na darating na propeta, ito ay kanilang papaslangin. Wasadaqallahu qala fi kitabihi wal yahudu yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Pinapatay nila ang mga sugo sa kanila na walang katarungan ang kanilang pagpatay sa mga sugo sa kanila. Ngayon mga kapatid, naibalik nga si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Dito rin nangyari si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung mga naging 5 taon na siya ay nagtrabaho bilang isang pastol. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtrabaho siya bilang isang pastol na kasama doon, isang riwaya doon sa isang mga hadith nagsasabi sa mga tafsir, sa mga kwento ng sira ng propeta, nagtrabaho siya bilang tagapag-alaga ng mga tupa na mayroon siyang kaibigan na silang dalawa ang nagtatrabaho doon. Sa isang riwaya, itong pinagtatrabahuan nila ay pagmamayari ng babae na kapatid mismo ni Khadija bintu Khuwailid. Isang riwaya yon nagsabi. Kaya nung isang nakaraan ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, noong siya ay nagkaroon na ng alimbawa dumarating yung kanilang sweldo, pero si Propeta ay hindi siya pumupunta diretso doon sa babae na nagsusweldo sa kanila na kapatid ni Khadija. Ang ginagawa niya ay
pinaparating na lang sa kanyang kaibigan na sabi niya, kunin mo na lang yun. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa siya ganap na propeta, ay nandoon na sa kanya ang pangitain na pinaka may mabuting pag-uugali. Hindi nakainom ng alak, hindi siya nakapagsamba ng mga ribulto, hindi nagkaroon ng anumang ugnayan sa mga babae, at kailanman mahiyain siya makitungo, makipag-usap sa kahit kaninong mga babae. Kaya nung sa araw na daw yun ay nandoon si Khadijah sa kanyang kapatid. At nung nandoon yung kapatid niya, sinabi niya, sino yung yung si Muhammad, na kasi naririnig na yung Muhammad na yun eh. Ang pangalan niya na Muhammad, wa annahu al-amin, sadiqul amin. Ibig sabihin ay tunay na mapagkakatiwalaan. Sino? Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya nung nangyari ito mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Khadijah sa kanyang kapatid, sino yung Muhammad na yan? Sabi niya, wala, naririnig ko lang ang Muhammad na ito. Doon pa lang sa kanyang pangalan ay naantig na si Khadijah. Dahil siya ay pinagkakatiwalaan at napakaganda ang kanyang trabaho. Anahu sidqun fi kalamihi, tunay ang totoo ang kanyang mga pananalita, ang kanyang gawain at ang kanyang pag-uugali. Nabighani pa lang sa pangalan na Muhammad itong si Khadijah. Sa isang riwaya naman, ang nangyari dahil si Khadijah ay siya ay mayaman. Kana min ashrafi al-Quraysh, dhata jamalin wa dhata nansibin wa sharafin min ahli al-Quraysh. Isa siya sa mga tribo ng mga Quraysh na napapabilang sa katribo ni Muhammad, dahil kung kukunin natin yung lineage nila ay sila may magkamag-anak din sila doon sa kanilang mga lolo. Pero si Khadijah radiyallahu anha ay isa siya sa pinakamagandang babae sa oras na yaon, pinakamayaman sa oras na yaon, at pinakatanyag at mapuri ang kanyang dangal at ang pagkakilala sa kanya. Kaya bagat naman siya ay noong siya ay naging balo o byuda, dahil dalawa ang nakapag-asawa kay Khadijah. Ngayon, pumunta na tayo dito ngayon sa sinasabi natin na patungkol kay Khadijah, yung pag-aasawa nila, yung pag-aasawa niya. Pero ngayon, ang punto, ang shahid dito mga kapatid, nung bumalik muna, bago natin yan kunin, nung bumalik si Propeta sallallahu alaihi wasallam, naging pastol siya, nagtrabaho siya, at siya rin ay sa edad na nung mga 16 o 15 ay annahu syahida o syahada syaraka fi ma'rakati Fijar. Ibig sabihin ay nakasama din siya sa labanan ng Fijar. Ang Fijar na ito, tinawag na Fijar dahil ang labanan ng tribong Quraysh at ang mga Kinana. Alamin natin mga kapatid na ang mga Arabo noon, bago pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kanat fi jahiliya. Jahiliya na kamangmangan. Wala silang makikita natin na pagkakaisa ng kanilang tribo o maayos ang kanilang pamumuhay. Hindi katulad ng mga lugar ng Rome, sa Persia, na kung saan mayroon ng Kisra, kung saan mayroon ng mga Malik. Pero dito pa lang sa mga Quraysh na ito ay fawda. Ang ibig sabihin ng fawda ay walang sistema ang kanilang pamumuhay. Bawat isa ay siga. Bawat isa tribo ay kung sino yung maraming tribo, kung sino yung maraming pamilya. At ganun na lang kung paano sila nag-aaway, ganun na lang kung paano sila hindi mapayapa ang kanilang pamumuhay. Kaya bagat naman sa kamangmangan na ito ay halo dito ang mga pagtatambal sa Allah, pag-iinom ng alak, pag-aasawa ng maraming babae, pati yung babae na asawa ng kanilang tatay, inaasawa ng kanilang anak, ang babae walang silbi, walang kinatakatakutan ng bawat isa, hanggat nangyari na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala ng Allah sa kanila para ito ay maging maayos ang kanilang pamumuhay. At dito nga nangyari na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na yon ay nakipaglaban na rin doon sa tribo nila, dahil ang nangyari daw doon sa Kinana at saka sa
tribo ng Quraysh ay may awayan, alitan ang kanilang mga tribo, nagpatayan sila. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahida fi hada. Mayroon din nangyayari na al-fudul, kung tawagin, na dito nakilala ang mga Quraysh. Ang pagkakilala sa mga Quraysh, mga kapatid, ay dahil sa oras na yon, kung sino yung siga, minsan may mga pumupunta ng mga dayo ng mga tribo ng mga Arabo mula sa Yaman, mula sa Syam, ganyan. At kung makikita mo, minsan ay sinasamantala nila ang lugar na ito. Ang kwento pa kaya dito sa Kaaba na ito, mga kapatid, sa edad ng kung si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nangyari din na dito ay nagiba itong Kaaba. At nangyari din ang kwento na kung saan sa tribo nila ay mayroon ding treasure na mga yaman doon sa loob at ninakaw ito ng mga ibang mga tribo. At dito rin ipinagtanggol ng mga Quraysh. Sabi ni Khalid ibn Mughira na ito ay nandito tayo sa lugar pero hindi man lang natin ito mabigyan ng proteksyon ng ating lugar, sinasamantala ng mga tao hanggat ito ay nagkaroon sila ng away, alitan at nasira din ang Kaaba, hanggat nung ito ay ipagawa, bago pa ito ipagawa, mga kapatid, na nabanggit din sa riwaya na mayroon ding lumalabas diso na ahas, snake. Allahu alam, sabi ng ibang mga pantas, ito ay parusa sa kanila at kinatakutan nila ito at walang pwedeng makakuha rito hanggat nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibon mula sa langit, at ito ay tinanggal itong ahas na ito na kinatatakutan nila. At doon pa lang nasimulan na gawin muli ang Kaaba na ito, at hindi rin sila magkaisa sa paggawa nito dahil paano ito gagawin ng isang tribo na hindi kasama ang isang tribo. Kaya bagat naman nagkaisa sila na si Propeta Muhammad na Sadiqul Wa'dil Amin, na siya ang kilala na tanyag na mapagkakatiwalaan, nagkaisa sila na kung ano ang kanyang desisyon. Kaya ang naging desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat tribo na ito ay nagkasama sa paggawa muli ng Kaaba, na ito ay itinaas nila ng heights ng Kaaba na ito. Ngayon mga kapatid, yan yung patungkol dito sa nangyari sa pagbibinata pa lang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi pa siya ganap na propeta. Ngayon dadako tayo at tunggayan natin ang kanyang pag-aasawa kay Khadija. Si Khadija radhiyallahu anha, bago pa niya makilala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay naging asawa na niya una si Utaik o Atik bin Abid bin Makhzum. Si Atik o si Utaik bin Makhzum ay unang asawa ni Khadija. Natanyag din sa kanilang tribo na mayaman, at nagkaroon siya ng anak na ito ay si Hind, ang pangalan ng kanyang anak. Kila annahu aslama, at siya rin daw ay nagmuslim doon noong si Propeta Muhammad ay naging ganap na propeta. Ibig sabihin, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinangasawa niya si Khadija, nagkaroon na siya ng mga aywan ko, sa Maranao tawagin yun na may pataliluan. Alam niyo yung pataliluan, ibig sabihin, nag-asawa ka sa isang babae na mayroon na siyang mga anak. So yun ang tawag doon mayroon na siyang mga pataliluan. At isa doon si Hind. At kila namatay itong si Utaik o si Atik ibn Abid al-Makhzum, at napangasawa muli siya ng lalaki na kung tawagin na siya ay si Abu Hala. Si Abu Hala bin Zirar al-Asidi at-Tamimi. Siya si Abu Hala at-Tamimi, na napangasawa muli niya si Khadija, at nagkaroon sila ng 3 anak. Isa rin dito ay si Hind, kung tawagin. Yung una na Hind na anak ni Khadija doon sa una ay babae. Nagkaanak din siya muli dito na pangalan niya ay Hind, na pero siya ay lalaki. At kila na siya rin daw ay nagmuslim dahil kasama siya ni Ali bin Abi Talib, na kung saan sila ay kasama niya na nakipaglaban sa Ma'arakatul Jamal. Ma'arakatul Jamal yung nangyari
yung kung saan si Aisha siya ang nagtapos dito sa hidwaan ng mga sahaba. Inshallah kukunin din natin yan sa mga future lecture natin, ano. So ngayon si Hind, anak din niya yon, at nagkaanak din siya na ang naging anak niya doon kay Abu Hala ay 3. Si Hind, at kasama pa rin dito ang kanyang anak na si Tahir. Si Tahir na naging anak din niya dito, at kasama pati si Abu Hala wa Ali ibn Abi Talib wa qawmuhu al-Jamal fi Ma'rakatil Jamal, at si Tahir, at siya rin daw ay nagmuslim. Ibig sabihin mga kapatid, na kasama na naging anak dito ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, na mayroon nang naging mga anak si Khadija radhiyallahu anha sa kanyang mga unang naging mga asawa. Si Hind na babae sa una, at naging anak ni din niya rito si Hind na lalaki, at pagkatapos din ay naging anak din niya rito si Hala at saka si Tahir. Si Hala, si Tahir, at saka si Hind, at saka yung una sa Hind. Ibig sabihin 4 ang naging anak ni Khadija. Ngayon si Khadija radhiyallahu anha siya ay nagdesisyon na hindi na siya mag-aasawa muli noong nabiyuda na siya o naging balo na siya kay Abu Hala. Na si Hala, ang pangalan niya ay si Malik at Tamimi. Ibig sabihin, nagdesisyon na siya na hindi na siya mag-asawa. Dahil sa oras na yon mga kapatid, ang dami ng mga ashraful Quraysh na mga kalalakihan na gustong asawahin si Khadija. Bakit? Dahil nga sa yaman niya, sa ganda niya, at sa tanyag ng kanyang pamilya. Kumbaga, sa tawagin ay sa Maranao na maungangan, bilantadi at tiyardi ang maungangan na bai. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, nandoon na lahat ang kung ano ang hinahanap ng kalalakihan sa isang babae ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'a anil arba'a, hindi ba? Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Isipin nyo, aasawahin ang babae dahil sa isa sa mga pangitain na gusto ng lalaki sa babae na pangasawain ay kanyang kagandahan, at ang kanyang yaman, at ang kanyang pamilya, ang kanyang puri, at ganun faftar fidati din, at ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon. Kahit sinabi ng propeta sa hadith ngayon, piliin nyo ang kanyang relihiyon, dahil kung mapili nyo ang kanyang relihiyon, matakutin at mananampalataya sa Allah, ay tunay na nakumpleto niya ang 3 ito. Dahil siyempre mga kapatid, kung sino ang babae na matakutin sa Allah, masunurin sa kanyang asawa, ay tunay na nandyan na ang lahat. Kasi ang yaman at ang kagandahan at ang pamilya, ito lahat ay naglalaho at hindi nananatili. Samantalang ang takot sa Allah at pananampalataya, at ito ang mananatili, at ito nga ang dahilan ayon sa mga pantas kung bakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam pinangasawan niya si Khadija radhiyallahu anha, at hindi na siya nag-asawa noong kasama niya si Khadija. Palagay ninyo, bakit kaya hindi siya nag-asawa? Nung asawa niya si Khadija, nagsama sila, at si Khadija radhiyallahu anha, pinakasalan niya sa edad na 40 taon gulang. Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 25 taon gulang. Ang agwat ng kanilang edad ay 15 years old. So kaya nga sabi na nila, age doesn't matter, di ba? Importante kung ano yung pagkauunawa o ano yung relasyon ng dalawa. So ang punto rito mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong napangasawa niya si Khadija radhiyallahu anha, hindi pa siya naging ganap na propeta. Pero masaya, masagana at maganda ang kanilang pamumuhay. Ustad, ba't ka dumiretso? Paano ba anong nangyari yung kasal? O nga, no, nakalimutan natin, nalaktawan natin. Ang kasal nila, mga kapatid, ang nangyari, si Khadija, yun yung unang riwaya na sinabi na si Khadija ay dahil nangangalakal siya. Ibig sabihin, may pera siya, may kapital siya, at may mga tao na mayroon mga Quraysh na mga kalalakihan na nagbibigay siya ng kapital, binibigyan ng kapital, at ito ay nangangalakal sa Syam.
Pero nung narinig ito si Muhammad, ay pinagkatiwalaan niya. Ayon sa ibang riwaya, ay na si Muhammad ay siya ang nag-offer sa kanya na kung pwede ay mangalakal ka. Kaya pinasama ni propeta ni Khadija radhiyallahu anha ang kanyang utus-utusan na nagbibinata na kung tawagin ang pangalan niya ay si Maysara. Si Maysara ay kasama ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam noong siya ay naglakbay papunta ng Sham. So ngayon, ang shahid makukuha natin dito is nakadalawang beses na pala pumunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sham. Yung una ay hindi sila natuloy nung siya ay nasa mga 15-16 years old. Pero noong naging ganap na ng mga hindi pa siya naging 25 kasi ang edad niya 25 at siya ay napangasawa niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siguro mga 20 years old, ay doon nga ay siya ay napunta sa Sham. Ngayon, ipinagkatiwala ni Khadija sa kanya si Maysara para ito ay kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nakita ni Maysara kung paano ang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kasi mga kapatid, ang isang tao, malalaman mo yan kung ano talaga ang kulay niya pag nakasama mo yan sa paglalakbay. At yan din ay isa sa hadith ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam na nasabi niya yan. Kapag siya ay nakasama mo sa bahay, nakasama mo siya sa paglalakbay, at pag siya ay nakasama mo sa negosyo, sa pera, diyan lalabas ang kulay ng tao. Ngayon, ang punto rito, si Khadija, bumalik si Propeta sallallahu alaihi wasallam at subhanallah, tumubo ang anuman ang ibinigay ni Khadija. Nagtaka si Maysara dahil nung dumating sila sa Sham, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya pumupunta doon sa maraming tao para ibenta kung anuman yung mga dala nila mula sa Makkah. At kusang loob na ang mga tao ay pumupunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Merchant si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin siya ay mangangalakal. Nagtinda sila at nakita yung pagpapakumbaba, nakita yung tunay na malumanay ang kanyang pakikitungo sa mga tao, at nakita rin ni Maysara ang kakaiba na pangitain kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pag may matindi ang araw ay may ulap na tinatakpan si Propeta sallallahu alaihi wasallam para hindi siya mainitan masyado. At nagtungo din sila sa isang lugar na kung saan mayroong itong tahta dhillus sajar, na naupo sila o nagpahinga sila sa isang puno, at nakita ito ng rahib. Sinong rahib? Nabanggit dito sa isang sasira na ito ay rahib. Hindi nabanggit na kung siya uli si Bahira. Pero nung nakita at tinanong si Maysara, sabi niya, "Man hadhal ar-rajul alladhi ma'ak?" Qala annahu rajulun min Quraysh. Sabi niya, "Lahu ashrafun sya'nun azim." Siya ay magkakaroon ng tunay na magandang pangitain dahil yung pagpapahinga ninyo sa sa isang puno na yan ay lam yakunu ay ahadun qattu yajlisu fiha fi ma'na hada illa nabi. Hindi kailanman kahit sino uupo o magpapahinga sa puno na yan maliban siya isa-isa yung sugo. Nakita na niya ng rahib na siya ay magiging sugo, at nakita ang tunay na pagtitiwala. Kaya noong si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bumalik siya kay Khadija, bumili uli ng mga bilihin doon sa Sham at ibinenta uli sa Makkah at ibinigay ng buong buo kay Khadija. Nagtaka si Khadija dahil sa mga narinig niya kay Maysara, ang papuri ng isang rahib at ang mga magandang pag-uugali at busilak at tiwala at malumanay at napakaganda. Walay mga kapatid, walang perpekto na tao dito sa mundo. Pero kung may titignan tayo na perpekto na tao dito sa mundo, ay yun ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bagat naman ang mga Muslim, tayo ay hindi perpekto, pero ang Islam ay perfect. Kung sino ang titignan natin sa tamang tunay na pag-uugali, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maging Kristiyano ka man o Muslim ka man, huwag mo tignan kung sino yung mga Muslim. Look at the history and the character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ang ating
qudwa. Siya ang ating huwaran, ehemplo. Kung anong pag-uugali niya, yun ang ating susundin. Ngayon mga kapatid, noong nakabalik na kay Khadija, nagtaka si Khadija. Sabi niya, subhanallah, hindi pa ito nangyari sa lahat ng sinumang napag-utusan ko sa mga kalalakihan na para sa aking negosyo. Naiiba itong si Muhammad. To make the story short mga kapatid, si Khadija daw, siya na mismo ang nag-offer kay propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya doon sa Arabic yung pagsabi niya, ang ibig sabihin noon ay sabi niya, O Muhammad, dahil sa tiwala na nakita ko sa iyo, dahil sa tunay na busilak ang iyong puso at ang iyong pag-uugali, at wala pa akong nakikita na tunay na pinakamabuting tao sa balat ng lupa ay maliban na lamang sa iyo, kaya ako ay sabi niya ay fimama na, kasi balaga kasi yung pagsabi niya doon ay likarabatika, ibig sabihin ay pwede ko nang iano ang sarili ko sa'yo, o parang kinaya na ginamit niya kapatid na doon, na ibig sabihin ay kung gusto mo akong pangasawain ay ako ay pumapayag. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang iriwaya sa isa. Pero ang isa naman, dahil sa isang riwaya din ng hadith ay sinabi, hindi mismo si Khadija ang nagsabi kay propeta, ang kaibigan ni Khadija. Kila siya daw si Safia o si Maimuna, ibang mga kaibigan niya. Tapos nagsabi sila na sinabi kay Muhammad, O Muhammad, tinanong ni Khadija kung may asawa ka daw. O sabi niya, alam mo naman binata ko, wala akong asawa. At bakit niya itanong yun? Sabi niyang babae na yun, hindi mo ba pangasawain si Khadija? Sabi niya, ano naman ang ipangasawa ko na ako ay isang dukha, wala akong mayaman si Khadija at wala ako. Sabi niya, walang problema yan, ako ang magdadala. So ibig sabihin ay nangyari ang kasalan nila, at si Khadija radhiyallahu anha pumunta at namanhikan ang tiyuhin ni propeta sallallahu alaihi wasallam, si Hamza, si Abbas, at kasama si Abu Talib. Siyempre hindi yan nahiwalay si Abu Talib. Kanino? Kay Amru bin Saad. Ibig sabihin yung tiyuhin mismo ni Khadija na kapatid ni Khuwailid. At yung iba rin nagsabi na mismo pumunta sila doon kay Khuwailid. At yun nga, iniling nila na kung pwede si Khadija ay mapangasawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija wala siyang tinanggap sa kahit sinong mga kalalakihan na tanyag, mayaman at matapang sa mga Quraysh, pero nung si propeta sallallahu alaihi wasallam ay lubusang itong tinanggap niya, at ganun din ang ang mga magulang ni Khadija bintu Khuwailid. Kaya nung ito ay napangasawa niya, isang riwaya ay nagkaroon siya ng dori na ibinigay ay ishruna bakaratan kamelyo, 20 na mga kamelyo na ibinigay o bakar, na ibig sabihin ay duri kay Khadija radhiyallahu anha. Naganap na ang kasalan mga kapatid, naging maganda ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pagsasama, hanggat si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon siya ng anak kay Khadija ng 6. Subhanallah, 6 ang kanyang naging anak kay Khadija. Subhanallah, kaya pala kung makikita natin mga kapatid sa historya, no? Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waduda al-walud fa inni mukaththiruk bikum yawmal qiyamah. Asawain ninyo ang mga babae na palaanak at malambing at mabuti, mamahalin sa kanilang mga asawa. Kasi yun mismo naramdaman ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pakikitungo kay Khadija. Naging anak nila ay si Abul Qasim, si Qasim. Kaya siya kunya niya ay si Abul Qasim. Si Qasim na bata na anak ni propeta Muhammad at si Khadija, at naging anak din niya si Abdullah. At si Abdullah yulaqab bit-Tayyib wa Tahir. Siya si Tahir at siya rin si Tayyib. At sa mga murang edad ng mga batang ito na kalalakihan ay namatay na sila. Mga maliit pa lang sila mga kapatid ay namatay na itong mga anak niya. Kaya bagat naman minsan sa buhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam kung bakit bumaba ang suratul Kautsar, dahil ang sinabi ng mga Arabo na namatay na ang mga anak ni Muhammad
mga lalaki, walang magtataguyod sa kanyang pangalan dahil ang mga anak niya ay mga babae at yung mga babae na mga anak din niya ay ang natira lang ay si Fatima Az-Zahra. Kaya ang nangyari ay inusgahan si Propeta Muhammad, wala siyang magiging mangyayari sa buhay niya, hindi siya magkakaroon ng mga anak o mga apo dahil namatay na ang kanyang mga anak na lalaki at walang magbibigay sa kanya ng katanyagan dito sa mundo. At bumaba ang Suratul Kautsar kung saan si Propeta Muhammad ay magiging tanyag, mananatili ang kanyang pangalan sa kanyang pagiging propeta ng pagpili ng Allah, dahil hindi magiging ganap ang Muslim kung hindi ka magsabi ng Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, at hindi walang adhan kung hindi mo masasabi ang Muhammad Rasulullah. At si Muhammad ay binigyan ng mga marami, wallahi mga kapatid, isang tafsir yan yung patungkol sa Suratul Kautsar. Wag na natin yan kunin dahil sa kaikli ng oras natin, ang bilis-bilis ng oras natin sa pagkukwento natin. Halos hindi ko pa matapos itong patungkol sa kanya, si Khadija. Ngayon, naging anak niya sa mga kababae ay unang anak niya sa babae ay ito si Zainab, at pangalawang anak niya ay si Kulthum, at si Ruqayya, at si Kulthum, at si Fatima Az-Zahra. Itong si Zainab at si Ruqayya at si Kulthum, nangamatay na sila maaga, pero nagkaroon din sila ng anak dahil kung makikita natin si Kulthum ay napangasawa ito ni Uthman, na siya kung tawagin siya ay Dunurain, di ba? Kasi dalawang beses na napangasawa ni Uthman ang mga anak ni propeta, si Kulthum at saka si Ruqayya. Nung namatay ito at napangasawa din niya si Ruqayya, subhanallah. At kung makikita natin mga kapatid, dito rin si Zainab na naging asawa daw naging anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mismo na kapatid ni Khadija na siya ang naging namagitan para mapangasawa niya, yung anak daw niya ay yun ang napangasawa din ni Zainab. Ibig sabihin pinsan lang ni Zainab yung naging yun yung connection, wala silang connection, pero kay Khadija yung anak niya. Yung anak ni Khadija at saka si Muhammad din si Zainab na pangasawa no yung kapatid ni Kwan. Yung tama, magpinsan sila. Yun yung sa genealogies, yung pagka relation ng kanilang pagkakamag-anak. Ngayon si Khadija radhiyallahu anha, subhanallah, laha sya'nun azim. Hindi makalimutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nasa kanya ang lahat ng pangitain ng pinakamabuting asawa. Kung saan nabanggit din ni Aisha radhiyallahu anha na lam akunu aghir, hindi ako nagkakaroon ng selos sa lahat ng mga babae na naging asawa ni Muhammad, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang na ito ay kay Khadija, na siya ay hindi ko siya nakita. Hindi ko siya na-meet. Kasi siyempre, di ba, mura pa naman ang edad ni Aisha nung napangasawa, nung hindi ko nakita, hindi ko na-meet si Khadija, pero walang babae na kung saan dito ako nagsiselo sa kanya. Isang riwaya sa hadith mga kapatid, makikita natin na kung saan si Khadija minsan nagalit siya. Sabi niya, aghdabtuhu rasul, gusto ko ma-experience na pagalitin si propeta, at sinabi niya Khadija, binanggit yung pangalan na Khadija. At sinabi niya ni propeta sallallahu alaihi wasallam, oo ya Aisha, si Khadija. Sabi ni Aisha, waqad abdalaka Allahu khairan minha, at pinalitan ito ng Allah sa iyo ng mas mabuti kaysa sa kanya. Sabi ni Khadija, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi ang ganda ng sinabi niya. Wallahi, sabi niya, ma abdallallahu khairan minha. Walang pinalit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ano pa ang hihigit kay Khadija. Sabi, paano? Sabi niya, si Khadija, noong siya ang una sa mga kababaihan na tumanggap sa Islam. Unang tao, pagkatapos ni propeta na siya ay naging ganap na propeta, unang tao, unang babae na tumanggap sa Islam ay si Khadija. Pangalawa, siya ang hindi nagpasinungaling sa akin nung ako ay pinagsinungalingan ng mga tao.
Siya ang taong sumuporta at hindi ako pinabayaan nung ako ay tinaboy at pinasinungalingan ng mga tao at paslangin. Protektahan ako. At siya rin ang babae na kung saan ang lahat ng hahanapin ko bilang sa pagiging asawa ay nandyan kay Khadija. At kung ganun din, siya rin ang babae na doon lang ako binigyan ng Allah ng mga anak at hindi ipinahintulot sa mga ibang mga kababaihan. Allahu Akbar. Isipin nyo nga naman mga kapatid, bakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa edad niya ng mga 52 o 51 plus, naging asawa niya si Aisha. Si Aisha, murang edad niya, 9 years old na siya, naging asawa niya, hindi siya nagkaanak sa kanya. Samantalang siya yung pinakabirhin sa lahat ng kanyang mga asawa. At napangasawa niya si Sauda bintu Za'ma na mayroon din siyang mga anak doon. Napangasawa niya si Shaima, napangasawa niya si Zainab bintu Jahash. Maliban na lamang na kung saan nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na si Ibrahim. Kaya ang anak ni Propeta ay naging 7 lahat. 6 kay Khadija at pang-7 ay si Ibrahim na anak nila ni kaya sinabi niya noong narinig kay Khadija. At lagi na lang pag may naluluto ang kanyang mga asawa, sinasabi niya, paramihin ninyo ang sabaw at ibigay ito sa mga kaibigan ni Khadija. Allahu Akbar. At si Khadija radhiyallahu anha, kalugdan nawa ng Allah, siya rin ang babae kung saan bumaba si Jibril at pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ya Muhammad, hadihi Khadijatu zawjatuka at faqri salam minni wa min rabbiha, at ipabatid sa kanya ang salam ng kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagsalam siya kay Khadija. At ganun din si Jibril ay nagsalam kay Khadija. At noong ito ay ibinalita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija at sinabi niya, si Jibril at ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, si Khadija ay nagsabi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Mga kapatid, hindi mo pwede sabihin na alayka wa alayhi salam, kasi tahimikan ay galing sa Allah at hindi mo pwedeng sabihin na ya Allah, bumalik sa iyo ang salam. Kaya hindi, sinabi niya Allahumma antas salam, ya Allah, ikaw ang salam, nandiyan sa iyo ang salam, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan, ikaw ang nagbibigay ng katahimikan. At subhanallah, kapuri-puri si Khadija mga kapatid, sinuportan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuprotektahan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang yaman, ang kanyang talino, ang kanyang pagkadalisay, ang takot ni Propeta Muhammad, lahat ito ay nasaksihan ni Khadija, pero nandoon pa rin si Khadija bilang pagtulong sa kanya. Si Khadija radhiyallahu anha, nabanggit din na sayyidatum minan nisa'il alamina wa hatta fil jannah. Kasama ito sa mga 4 na mga kababaihan dito sa sanlibutan na kapuri-puri ng Allah, at ganun din sila sa paraiso. Sino itong mga 4 na ito? Mga sisters, mga kababayan, mga kapatid sa Islam. Sila, una ay si Maryam bintu Imran, na siya si Maryam na anak ni Imran na nanay ni Propeta Isa alayhi salatu wasalam. Ibig sabihin, ina ng propeta, si Maryam, na kasama ito sa Sayyidatun Nisa. Pangalawa ay si Khadija bintu Khuwailid, na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay si Fatima bintu Zahra, na anak ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. At sila yung mga nabanggit na mga nisa, khairun nisa fil alam wa hatta fil jannah. Ngayon mga kapatid, ito yung patungkol dito sa kay Khadija at paano sila nagkaasawa at ano yung naging contribution ni Khadija hanggat nangyari sa edad ni Khadija ay nung siya ay naging 65 years old ay siya ay nabawian ng buhay. Namatay na siya
At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nag-asawa nung si Khadija ay kanyang asawa, hanggat nung lamang siya ay namatay ay doon siya nag-asawa. At subhanallah mga kapatid, marami pa ang patungkol dyan kay Khadija, pero dahil oras na po para tayo mamaalam na, maraming salamat. Kalugdan tayo ng Allah at patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dagdagan ng ating kaalaman at matuklasan natin, may sa buhay natin ang anuman ang ating mga naririnig patungkol sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Allah fiqh. Ang oras po natin ngayon ay alas 10:05 na po, Ustad. So tayo po ay mag-uumpisa sa ating question and answer. At sino pong may katanungan dyan ay pwede po nilang buksan ang kanilang mga mikropono. Hindi kaya naman ay pwede po tayo mag-chat sa ating sa chat box. Subhanallah, Ustaz, napakagandang kwento. Ayon sa isang sister, ito po ay the best love story of all times. Napakagandang kwento ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napakaganda kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Padal ya Sheikh. Padal. Pwede po magtanong? Sige po. Pagka ko po kasi napanood ko po yung isang lectures doon natin. Yung sabi, si Fatima daw po ay mother of faith. Totoo po ba yun, Ustad? Fatima bintu Zahra, tinatawag sila, mga kapatid, tinatawag sila na mother of the believers. Ustad, nakamute po kayo. Nakamute ba ako? Ustad, hindi marinig. Nakamute po kayo. Okay lang. Ngayon, ang mga nisa ng mga nabanggit natin, si Fatima, mother of the believers, ito rin si Khadija, mother of the believers, at ganun din si Aisha. Ibig sabihin, binagsagan sila na ina ng mga mananampalataya dahil ang mga kababaihan sa Islam, sila yung nagtatarbiya sa kanilang mga anak. Sila yung nagtatarbiya sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, yaliku bi asma'ihinna, na nararapat o nababagay sa kanila na tawagin sila na Ummul Mu'minin. Ibig sabihin, ina ng mga mananampalataya. At yes, nawarad din yan, kapatid, yung patungkol kay Fatima. And there's no, I don't think na, hindi tayo sang-ayon o anong patungkol dito, because ang punto nga natin is that, Ummul Mu'minin. Ibig sabihin, ang mga kababaihan na sila yung talagang, alam nyo naman mga kapatid, di ba, sa Islam, kung sino yung babae na asawa mo, siya ang mag-aalaga sa anak. May mga kasabihan din na kung saan makikita natin kung bakit mapayapa at maganda ang kinabukasan ng sambayanan ay dahil sa babae, dahil sa kababaihan. Dahil sila yung unang teacher, unang mga guro ng ating mga anak. Kaya bagat naman isa rin yan sa sinabi ng propeta sinabi ni Omar ibn al-Khattab, na isa sa mga karapatan ng ating mga anak ay ipili natin sila ng kung sino ang kanilang magiging mabuting ina. Di ba minsan dumating ang isang tao kay Umar ibn al-Khattab nung siya ay Amirul Mu'minin, sabi niya, isang ama pumunta sa kanya, sinabi niya, Amirul Mu'minin, ang aking anak ay Suwail, hindi masunurin sa akin. At pinatawag ni Umar ibn al-Khattab, sabi niya, bakit hindi mo tong sinusunod? Totoo ba hindi mo sinusunod ang iyong ama? Suwail ka. Hindi yan maganda sa Islam. Amirul Mu'minin yan si Omar. At pinapagalitan at binibigyan ng payo ang kahit sino. Sabi niya, Amirul Mu'minin, sabi ng bata, bago niyo po ako pagalitan at pagsabihan, ang tanong ko po, mayroon po bang karapatan ang anak sa kanyang mga magulang? Ito rin po para malaman natin lahat, mga kapatid. Sabi ni Amirul Mu'minin, meron. At sabi ng bata, ano ito? Sabi niya, una, ang ama na mag-aasawa, para ito sa mga kabataan na wala pang asawa. Mag-asawa kayo na ipili ninyo na karapatan ng inyong mga anak ang magkaroon ng may mabuting ina.
Pangalawa, karapatan ng anak na bigyan ng magandang pangalan. Pangatlo ay ang karapatan ng anak ng turuan siya ng Quran, turuan siya ng Islam, magandang pag-uugali, bigyan ng edukasyon. Alam mo sinabi ng batang yun? Sabi niya, Umar ibn al-Khattab, wallahi, lahat ng mga yan na karapatan ko pala sa aking ina, hindi yan ibinigay sa akin ng aking ama. Sabi niya, bakit? Sabi niya, una, ang pangalan ko, ang pangit ng pangalan ko. Ano ba yung pangalan niya? Ibig sabihin, isang uri ng insekto yung pangalan niya, na siya ay binubuli ng mga tao. Pangalawa, ang ina ko, napakaitim, hindi kilala, hindi tanyag, ikinakahiya ko. Hindi niya ako ipinili ng magandang ina at ang ina ko ay hindi nag-aalaga sa akin. Pangatlo, hindi niya ako tinuruan ng Quran. Anong sinabi ni Umar ibn al-Khattab? Sinabi mo, ang anak mo ay hindi ka sinusunod. Ikaw mismo, hindi mo ibinigay ang karapatan niya. Anyway, mga kapatid, napunta tayo dyan. Hindi yan yung tanong, pero ang pinakapunto natin dyan ay Ummul Mu'minin. Ang shahid dyan ay ang mga kababaihan sa Islam. Sila yung unang guro ng ating mga anak. Piliin natin na kung maganda ang pamumuhay ay dahil sa ating mga ina. Alhamdulillah. Diyan makikita kung dawrun nisa fil mujtama. Diyan makikita yung contribution ng babae sa ating pamayanan. 'Di ba? Mayroon din mga kasabihan. Ano ba 'yung sinasabi nila? And every success of a man is behind him ideal woman? Ano ba yung tawag doon? 'Di ba? So yun ang punto doon mga kapatid. Kaya kung yun ang tanong mo kapatid, yes, dapat din Ummul Mu'minin. Kasama rin siya dahil nga si Fatima ay nagkaroon siya ng anak na si Hasan at saka si Hussein, at anak nila ni Ali, at malaki ang contribution ang naging kanilang nag-contribute sa society. Allahu a'lam bisawab. Yeah, Sheikh, Jazakallah khair. Meron pa po akong katanungan sa. May ibang mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapag-asawa na po ba sila? Mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, yung mga nabanggit natin, yung dalawa na si Abdullah, na siya si Tahir at saka si Tayyib at saka si Al-Qasim, mga bata pa sila namatay na. Ngayon, yung mga asawa niya, yung mga anak niya mga babae, yes, halos nakapangasawa lahat. Yung nga sinabi ko, si Ruqayya at saka si Kulthum na pangasawa yun ni Uthman ibn Affan. Dahil si Uthman ay tinawag siya na Dunurain. Ibig sabihin ay nasa kanya yung dalawang liwanag dahil dalawang anak ni Propeta Muhammad ay napangasawa. At nangamatay din yung mga yon sila, pero si Propeta Muhammad ay ganap na siyang naging propeta. Pero nangauna silang namatay. Ang natira sa lahat ng kanyang mga anak na nasilayan ni Propeta Muhammad ay si Fatima. Dahil nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung mga edad niya 62 or 63, ang nangyari, si Fatima siya ang sumunod ng mga tatlong buwan o 6 na buwan. Yun ang ibang mga riwaya na sinabi ng mga pantas. Yes, may mga apo siya at mayroon nagkaaroon din ng mga anak yung mga anak ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam. After nung namatay si Khadijah po, sino po sumunod na naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sumunod na naging asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si bintu Za'ma. Sauda bintu Za'ma na pinangasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. May edad na ito at hindi siya gaano kaganda dahil may edad na nga siya. Mayroon din siyang mga anak. Pinakasalan ni Propeta Muhammad dahil sa awa at habag dahil ang kanyang asawa ay namatay, nabalo. Then after that, isang riwaya after less than a year or 3 months, 6 months, napangasawa na niya itong sumunod si Aisha radhiyallahu anha. At sumunod na yung mga ibang mga asawa niya. Inshallah kapatid, na sino to? Si Louis? Kukunin natin yung mga ibang asawa niya. Isang topic yan, i-discuss natin yung mga karakteristik nila at yung mga contribution nila, yung naging asawa niya na 11. Inshallah, kukunin natin yan in the future of our lecture. Sa mga susunod natin mga lecture. Inshallah, Ustad, Jazakallah khairan. May natanong pa susunod ng mga sisters po. Barakallahu fiqh, kapatid na Mark Louis. Barakallah, kapatid.
kapatid Mark Oy. Parang mas hindi na makapag-hintay si kapatid. Inshallah, parang kumbaga, gigil na gigil. Alhamdulillah. Si brother Sheikh Khalil Ligaspi, baka may katanungan po kasi kanina po ay tapos siya nagbubukas ng kanyang mikropono. Assalamualaikum Sheikh. Hindi sukal inshallah. حياك الله يا خليل ليغاسبي. ما هو السؤال؟ اسمعني عني سؤال. Sige lang naman. Ano lang po, yung sa likod po ng, ano po yung sa likod ng wisdom po sa likod ng hindi pagkabuhay ng mga anak na lalaki ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inshallah. Yun lang po, Sheikh. Masya Allah, ulitin mo uli. Ano ang dahilan? Yung ano po, yung hindi yung hindi pagkabuhay ng mga anak ng Rasulullah na mga kalalakihan. Allahu Akbar. Okay, ganito lang yan. Ano ang dahilan kung bakit hindi nabuhay ang kanyang mga anak na kalalakihan? At ito rin ang naging dahilan kung bakit bumaba ang Suratul Kautsar. Dahil binagsagan ng mga tao na siya ay alam nyo yung abtar? Ang abtar sa Maranao na Miapos. Ha? Di ko katawan na saod ni Miapos sa Maguindanao. Ibig sabihin na Miapos, ibig sabihin na nabuhay ka dito sa mundo at maiiwan sa pangalan mo dahil hindi ka nagkaroon ng mga anak. At yun nga, ang mga Arabo, ang tinitignan kasi nila para maging tanyag ka yung mga anak mo lalaki. Dahil sila yung magtatanyag sa yung apelido at yung pangalan, hindi ba? Pero ngayon, sa nangyari kay Propeta Muhammad, ay hindi yun. Kasi, hindi naman bro, ang pagiging tanyag natin is kailangan marami kang anak. Wallahi, tama yung kasabihan nila na life on earth is not measured by the number of years but by contributions that you share. Marami kang ng anak, pero walang silbi ang mga anak mo. Hindi sila nagkakaisa, nag-aaway-away. Marami tayong anak, pero hindi natin nagbigyan ng magandang edukasyon. Hindi natin nabigyan, naiwanan ng magandang aral sa Islam. Nalulong sa masamang bisyo, sumama sa mga ibang mga barkada at tayo bilang mga magulang nakalimot na rin sa kanila para sila ay alagaan. So anong sense ng buhay? Mas ang Islam, kapatid, ang kailangan natin is yung quality, hindi quantity. At ganun din sa Islam kung sasabihin natin ano yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Suratul Mulk, Tabarakalladhi huwalladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lumikha ng kamatayan at ang pagkabuhay niyo muli at susubukan kayo kung sino sa inyo ang ahsanu amala, kung sino ang may pinakamabuti sa inyo na mga may gawaing mabuti. Hindi sinabi ng Allah kung sino aktharu lakum amala. Hindi niya sinabi na kung sino sa inyong pinakamaraming gawain. Hindi kailangan ng maraming pagsamba. Ang kailangan natin yung totoo, yung khusyu, yung quality sa pagsamba. At kung makikita natin, balikan natin yan kasi bakit tayo napunta rito? Ang tinanong mo lang is bakit nangamatay yung mga anak niya na mga bata pa, na mga kalalakihan. Okay, can we question the predestined of Allah? Can we question the God's law? Can we question the wills of Allah? Yun ang kadar kay Propeta Muhammad na magkakaroon siya ng mga anak sa mga edad na ganun, mamamatay. At ganun din naman tayo mga kapatid. Kung may mga anak tayo o may mga asawa tayo na hindi tayo nagkaanak sa kanila, yun ay kagustuhan ng Allah. O di kaya nagkaasawa ka tapos nanganak ka ng isa lang o tatlo, lahat ito kadar, kagustuhan ng Allah. At kung yun ang bakit naging dahilan, ay yun ang gusto ng Allah. At ito rin ay pagsubok kay Propeta Muhammad. At ito rin ay aral sa ating lahat. At ang Muslim naman, alhamdulillah, kahit anong mangyari, lagi tayong panatag at nagpapasalamat sa anumang ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. We don't need to ask the God's law, kung ano yung decision niya, ano yung ginawa niya, kasi siya ang mananatili at siya kung anong, yun ang Muslim. Al-Istislam, total surrender and submission to the wills of Allah. So we cannot question God's law. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi kayo kailanman
pwede tanungin nyo kung anong itinalaga ng inyong Panginoon, anong idinesisyon niya. Ngunit, kayo ang lilitisin sa araw ng paghukom at kayo ang tatanungin. Mashallah, mashallah, mga kapatid, dumating ang ating kapatid na si Shirhan. Shirhan, mashallah, barakallahu fik. Kumusta ka, kapatid na Shirhan? Yung mic mo. Alhamdulillah Ustaz, mashallah humabol po ako. Alhamdulillah, mashallah, mashallah, barakallahu fik, Shirhan. Naririnig, At kapatid na Shirhan, kung sino man yung namatay naririnig sa... po ba Ustaz? Narinig namin. Kung sino man ang namatay doon sa malapit mo na pamilya, mahal mo sa buhay, hinihiling natin sa Allah, mga kapatid, kayo na mga nanonood, na sana siya ay patawarin ng Allah at tanggapin sa paraiso. Allahumma amin. At magsabar ang kanyang mga pamilya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin. Nauna lang siya kapatid na Shirhan. At tayo rin ay susunod. Hindi natin alam bukas makalawa. Allahu Akbar. Sana tayo ay tanggapin ng Allah ang ating mga mabuting gawain. Al-husnul khatimah. Yung mamatay tayo sa bandang huli na nasa tamang landas, nakalugod-lugod sa Allah na tinatanggap ang ating mga mabuting gawain. Nasagot yun kapatid natin yung tanong ni Kwan. Ustaz, Yung kanina, yung bakit daw ang anak ni Propeta Muhammad malilit pa lang ay namatay na. Siyempre, kagustuhan yun ng Allah. Yun ang sagot doon. At pagsubok sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, Sheikh. Barakallahu fik. Barakallahu fik ya Khalil. Ako, Sheikh. Ustaz, may isa pa Kanya po. ka ba, Sheikh? Ustaz, salamat Sino to? Si Mark Louis. mga Ustaz. Muhammad po, si Mark Louis po. Mashallah, Muhammad. Ismuka Jamilun. Mashallah. Ang ganda ng pangalan mo, Muhammad. Ano yun, Muhammad? Yung yung isa sa mga sister ng katanungan, hindi natatarbiya ng maayos kung maraming anak, lalo na kapag ang magulang kulang din sa kaalaman sa Islam at walang takwa. Okay. So, ano ang tanong doon ng sister natin? Ano yun? Yun po Shout yung out lang yun? sa- Shout out? Walang tanong? Hindi po kasi hindi po, yun tanong niya po yun. Tanong na po yun. Ang tanong niya, hindi daw, ano? Hindi Ano yung tanong niya? hindi natatarbiya ng maayos kung maraming anak, lalo na kapag ang magulang kulang din sa kaalaman sa Islam at walang takwa. Okay, may punto siya. Pwede siyang tama at depende rin kasi. Kasi, iba yung kapanahunan noon at ngayon. Ang kapanahunan natin ngayon, subhanallah, ang hirap-hirap magkaroon ng maraming anak. Hindi mo sila makontrol, ang bawat isa may sariling mundo, hindi mo mapagsabihan, hindi mo mapagalitan, hindi katulad ng mga nauna, pagalitan mo, anong desisyon ng magulang, sunod-sunod agad. Pero sa ngayon, iba na, dahil sa technology, dahil sa mga nakikita nila, at dahil na rin sa environment. Pero ang dapat lang talaga, ang mga mga magulang, ay mabigyan ng magandang pag-aaruga at magandang pangangaral at gabay at turuan sila sa Islam. Dahil yun ang nabanggit natin kanina na ito ay kailangan karapatan ito ng mga anak sa kanilang mga magulang. So depende kasi meron din tayong nakikita rin naman na marami din silang anak pero dahil nagpupursigip pa rin ang magulang para turuan, ang ibigay ang kanilang karapatan at alhamdulillah okay naman. At yung iba rin naman, dahil sa daming mga anak, yun nga, nagiging pabaya sila dahil sa wala din kaalaman sa Islam. Kaya ang dapat lang ay, huwag natin makalimutan na ito ay pananagutan natin sa araw ng paghukom at bawat isa sa atin ay mayroong pananagutan at may responsibilidad sa ating mga anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Lahat kayo ay may mga pananagutan sa inyong mga tao na kinasasalamuhan ninyo. Ang ama sa kanyang pamilya, ang ina sa kanyang asawa, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak, at ang guro at ang kahit sino sa atin may pananagutan yan. At yung sabi niya pwedeng tama at depende rin. Yes, okay. Dapat natin nga yun ay pangalagaan yung mga anak natin at bigyan ng magandang edukasyon. Turo, lalo na turo sa Islam. Ustad, sa kalalakihan, pwede po ba magturos ng
Sir Han, kumusta ka dyan, Sir Han? Alhamdulillah, Ustads. Jazakallah khair po kay Brother Saud sa pagsalo po ng programa natin. Ustads, Masya Allah. At kung mayroong pang katanungan o walang katanungan, ako sana, Ustads, meron akong itatanong na which is pinaka-common at current sa atin na nangyayari palagi sa mga... Ano yun? Ano yun, Sir Han? Kapatid na Sir Han? Balik, i-share ko lang po kaya po ako wala kanina, baka nabanggit na rin ni Ustad ni Brother Saud na yung auntie nga ng aking asawa ay nakuha kanina around 12 a.m. ng madaling araw po, Ustads. At para itong tayong nanay na sa kaya mismo asawa ko nung nabalitaan niya na hindi siya makapagpatuloy po na po siya namin ni Ustad Mex dun sa hospital. Ang aking tanong, Ustad, dito, na kahit siyang may nararamdaman na malubhang karamdaman sa kanyang sarili at katawan, hindi siya nagsasabi sa kanyang kamag-anak, kakilala sa loob ng bahay, o kahit kanino man sa pag-iiwas siguro na mag-alala sa kanya. Tapos, yung siguro tanong ko dito, ano ba talaga yung parang pinaka-proper sa Islam? Mainam ba na sarilihin na lang natin ang ating sakit at nararamdaman o pinaka-malapit sa Islam yung magsabi tayo sa loob ng ating bahay kung meron tayong parang nararamdaman? Okay. Ang Kasi pinaka minsan, Yes. Siguro pagmamahal. Opo, Ustad. Yes. Kapatid na Sherhan at lahat ng sinumang nakikinig, ang pinakamainam at ang pinakamaganda kung ano yung mga nararamdaman natin, lalong-lalo na sa pandemyang ito ngayon. Fadal, Ustad. Okay. Lalong-lalo na sa pandemya ngayon, nararapat lang at kaaya-aya na sabihin natin, lalong-lalo na sa kung sino yung mga mahal natin sa buhay. Yung asawa sa kanyang asawa. Okay? Yung magulang, ganun din sa kanyang anak. Kasi para wala nang sisihan sa bandang huli. Tama rin yung kasabihan na al-wiqayatu khairun minal ilaj. Precaution is better than cure. So, para maagapan yun, kasi bakit natin nililihim hanggat ito ay makita na natin sa bandang huli na huli na pala ang lahat. Kaya dapat, nararapat, at kaaya-aya na ito ay ipaalam at sabihin natin sa kung sino man ang mga mahal natin sa buhay at malapit sa atin at mayroon silang responsibilidad sa atin. Pero ang pagsabi, ito ang titignan natin. Alam nyo mga kapatid, napakaganda ng turo ng Islam. Very practical ang Islam. Very logical. Ano ba yung sinabi ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya, qulil haq walau kana murran. Okay? Sabihin mo ang katotohanan maski ito ay gaano kapait. Walau kana ala nafsik, maski ito ay patungkol sa sarili mo, ikaw ang tinutukoy rito. O di kaya sabihin mo ang katotohanan doon sa isang namumuno na siya ay hindi makatarungan sa mga tao. Sabihin mo yan ang jihad. Ang mga panta sa pagsasabi ng katotohanan, dapat titignan natin ang sitwasyon. Kung ang resulta na sasabihin mo na ito ba ay makakadulot ng mabuti, sabihin mo. Kung masasabi mo ito, makakatulong, gawin mo. Sa palagay mo na yun ang tama. Pero kung palagay mo na ang salitang totoo na maski ipinag-uutos sa iyo na sabihin mo na ito ay makakapahamak sa mga tao, mag-aaway-away ang mga tao, dahil dun sa sinabi mo na katotohanan na yan, ay mas maigi na ikaw ay tumahimik ka na lamang. Dahil ang iniiwasan natin dito yung fasad. Kaya sa Islam mayroon tayong sinasabi na akhafu dararain. Ibig sabihin kung ano yung maliit na kukunin mo kaysa doon sa malaki ang magiging resulta. Ngayon, may sakit ka pero
sabihin mo dun sa alam mo na malakas at may concern siya sa'yo, sa asawa mo, sa anak mo, kapatid mo. Baka pwede makatulong at makapagbigay ng maski hindi gamot, may makapagbigay ng moral support, idea, financial, o yung, minsan bro, nakakagaling ang tao sa pamamagitan ng payo mula sa Allah, subhanallah, taufik yun ng Allah. Pero kung alam mo na sasabihin mo sa nanay mo na matanda na may sakit sa puso at pag naraman niya yun, pwede siyang mamatay agad, pwede nyo namang isikreto yun. Kasi minsan may nangyayari na sinabi niya sa magulang niya, namatay mismo yung magulang niya, tapos siya na may lubagang sakit, hindi siya namatay. Ibig sabihin pa rin doon, siyempre, yun ay kagustuhan ng Allah. Pero ang punto doon, lahat ng ginagawa natin, kahit papaano, iniisip natin ano yung mabuti, ano yung magaan, at ano yung doon. Jazakallah khair, Ustads. At sa ating host ngayon na ako mashallah nagpapasalamat. At bilang attendees, magdadagdag ako ng tanong, Ustads. Pasensya na po. Sige, Sherhan. Siguro ni Brother Saud yung katanungan dito sa Equal Message. Yung konsepto po, Ustads, na etong namayapa ay may mga naiwan siyang mga ari-arian o yung mga ibang kapatid na dahil nga sa pagmamahal sa kanya ay nag-ipon po ng yung mga tulong na dapat iabot sa kanya, hindi umabot sa oras po, na intention na lamang na isasadak ka na lang, kumbaga parang sa masjid o sa mga miskin. Ito ba ay may maidudulot na kabutihan po doon sa namayapang Muslim na yung intended na dapat tulong sa kanyang pera ay hindi umabot sa kanyang kumbaga sa kanyang pagkabuhay pa? Okay, very good. Magandang katanungan yan. Unang tanong dyan is, mayroon ba siyang mga anak, may pamilya? O mag-isa lang siya? Wala po, Ustads. Wala siyang mga anak? Wala lang po siya, Ustads. Mag-isa lang po. Okay. Wala Kaya't pong itinanong ko kasi kung may mga anak, kasi kung may mga tulong na naipon na ibibigay sa kanya pero huli na ang lahat, at mas maigi na ibigay sa kanyang mga anak, lalo na kung nangangailangan sila at mahirap ang kanilang buhay. Pero kung ngayon siya lang ay mag-isa, sarili lang niya, at ang mga kapatid niya, pamilya niya ay may kaya naman, mas maigi na kung ano yung tulong na dapat ay may tulong sa kanya pero huli ng lahat at hindi nagastos, tama at mabuti na lang na gawin ninyo na ibigay ng sadaqatul jariyah para sa kanya. Pwede ito ay itulong igawa sa mga masjid, mga madrasa, o yung sa mga tao na naghihirap ngayon, yung mga yatim, at ang intention ninyo ay sana, ya Allah, ay makarating itong magandang mabuting tulong na ito para doon sa namatayan. At insyaAllah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, innallaha la yudi'u ajral muhsinin, ay hindi niya kailanman sasayangin at ibibigay niya ang anumang mga mabuting gawain ng bawat isa sa atin. Yes, makakatulong yun, kapatid ni Sharon, no problem. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustad. Maliwanag po ang inyong inshallah. At nagkaroon ng direksyon po at linaw yung katanungan na po iyon ng mga kamag-anak at close na relatives at mga pamangkin po ng namayapa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan po sa mga kasagutan, Ustad. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, Sheikh Sherhan. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum, Ustaz. Alaikumussalam warahmatullah. Ustad, actually, pasensya na po dapat po, kahapon pa po itong tanong Kaso ngayon, napagbigyan po tayo ng panahon para makapagsalita, anuin ko na lang po, bubuksan ko na lang yung tanong. Ang tanong, Ustad, is, tawag nito, connection din doon sa katanungan ni Sheikh Sherhan sa una, na kasi actually, Ustad, kahapon lang din, namatay din yung tiyahin ng asawa ko. Bali, okay, sige, ano yan? maaari ba na tayo na may malubhang sakit at pinayo tayo ng kumbaga yung isang taong malubha ng sakit, tapos pinayuhan ng doktor na kailangan magpagamot, pero ang sagot niya po ay ganito. Kumbaga parang hiniintay na lang niya yung kadar niya. Huwag na lang daw magpagamot kasi total doon din papupunta sa kamatayan at gagastos ka pa.
So, maaari bang sabihin natin yung ganun, Ustad? Yung ganung klaseng Jazakallah khair. Okay, mga kapatid, mashallah. Ang lahat ng sakit ay may lunas. Kung titignan natin yung sitwasyon, kung alam natin na ang sakit na ito ay malubha, okay? Malubha na at wala ng chance, lalo na kung ang edad ng matandang ito ay 100, 90 plus, ganyan ang edad niya, gamutin mo man, baka isang araw pwede rin siyang mamatay or ano, ay kung ano yung gusto niya. Minsan kasi kung yung mamamatay na yon o yung taong yun, minsan ayaw niya magpa-doktor, ayaw niya pumunta sa doktor kasi minsan mayroon silang ilalagay na mga tube-tube, hindi makapagsyahada at alam niya ang sarili niya, mamamatay niya siya sa oras na yon. Minsan bigyan din natin sila ng pag-uunawa na kung ano yung gusto nila. Dahil minsan maaring tama din sila, ano? Pero kung nakikita natin na ang sitwasyon ay maluwag, kasi case to case kasi yan eh. Kung mayaman ang taong ito, kayang-kaya nila at hindi maghihirap ang pamilya niya, bakit hindi natin pwede ipagamot? Oo, ipagamot natin kung kakayanin. Dahil maari sa gamot na yon ay baka siya ay pagalingin ng Allah at walang imposible. Kung ito'y pagagalingin ng Allah dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapagaling sa mga sino mang nagkakasakit. At ito ay naging instrument na lang ang yung mga gamot na yan. So, depende sa situation. Kung makikita natin, may kaya sila, hindi sila magkakaroon ng problema, ipagamot nyo. Kasi baka sakaling insya-Allah ay doon siya magamot. Maski sa nasabi nilang cancer, mga kapatid, may mga cancer na yan, may mga anumang klaseng sakit na yan, pero alalahanin ninyo, gawin natin kung ano yung dapat na makakabuti. At ipasa-Allah natin ang lahat. Huwag yung sabihin mo ipasa-Allah mo ang lahat pero wala kang ginagawa. Hindi ka nagtatawakol. Ang pagtatawakol is gagawin mo yung asbab. Yun nga, yung tanong patungkol dyan, kapatid na Saud, ay depende sa situation. Nasa pamilya na yun. Pero ang pinakamainam ay magpagamot tayo. Bakit ba may gamot, mga kapatid? Ay para dyan sa lunas ng sakit. Ngayon, nagamot ka nga, pero kung hindi ka naman gumaling, syempre, kapahintulutan na yun ng Allah. At importante, ginawa mo kung ano yung dapat. At yun ang sa Islam. Magtawakkal ka sa Allah, manalig ka sa Kanya, gawin mo kung ano yung dapat na pwedeng makatulong sa'yo, at kung hindi ka nag-success doon sa ginawa, ay kagustuhan pa rin ng Allah at magtawakal at magsabar na lang tayo. Mga kapatid, jazakumullah khairan, maraming salamat sa inyong mga oras na, nakasobra na tayo ng oras na natin, at dito ko na ito dito na ako magpapaalam sa inyo. Iniling ko sa Allah na inshallah sana magkaroon pa tayo ng susunod na sa linggo, sa susunod na Martes ang kukunin natin dahil tapos na tayo kay Khadija at yung pag-aasawa ni Propeta Muhammad kay Khadija, ang patungkol sa kanila. Ang tambayanin ninyo ay ang patungkol sa pagiging propeta na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung patungkol sa pagbaba ng mga wahi, yung mga nuzul, yung pagbaba ng mga revelasyon, at patawarin tayo ng Allah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Sheikh. At naway nasa laging mabuting kalagayan po kayo dyan, Ustaz. Amin, amin. At sana lahat tayo mga kapatid, maraming salamat sa patuloy niyong panonood. Gantimpalan tayo ng Allah, patawaran sa ating mga kasalanan. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganun din mga kapatid, jazakumullahu khairan sa patuloy ninyo at walang sawa na kayo ay nanunood at nananatili sa panonood ng ating mga lectures at mga video at sa mga videos, lectures ng ating mga kapatiran. Wallahi mga kapatid, makipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan, sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Araw-araw naririnig, nakikita natin ang mga nangangamatay, matanda at binata, dalaga, murang edad. Hindi natin alam, bukas isang araw tayo na rin. Ang tanong natin, ano ang preparasyon natin sa ating libingan? Ano ang preparasyon na nagawa nating mabuti? Oras na po na para tayo ay lalo pa nating patibayin
at palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral at pagtatanong sa mga aralin sa Islam. Ang haram ay nandyan lahat, pero ito ay ating labanan pagitan ng pag-aaral at pananaliksik sa ating relihiyong Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our good deeds and accept us and grant us paradise, all of us and those who are watching us all over the world. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.